Dear Tito J, sa pagpapatuloy ng aking kwento, dahil sa pagtulong ko kay Junior, mas lalo kaming naging close sa isa't isa. Bilang ganti, kusang loob siyang naglaba, naglinis ng kwarto, at nagluto. Kaya naman naging tampulan kami ng tukso sa boarding house dahil para na daw kaming mag-asawa. Ako ang naghahanap buhay at si Junior naman ang naiiwan sa bahay para sa mga gawaing bahay. Sa una, naiinis ako at may pagkakataon na napipikon ako dahil mali ang iniisip nila sa amin. Dahil sa isip ko, nagmamagandang loob lang naman ako. Pero napapansin ko si Junior, sa tuwing tinutukso kami parang tuwang-tuwa pa siya. Dahil doon, hindi ko maiwasang maghinala kay Junior. May mga pagkakataon na sa tuwing nalalasing ako ng sobra, feeling ko parang may kakaibang nangyayari sa amin. Kinabukasan, magigising na lang akong walang suot na damit at tanging brief na lang ang natitira. O minsan naman, wala na talaga kahit ano. Pati alaga ko parang medyo basa at malagkit. Lagi kong iniisip na baka nanaginip lang ako at nagkakaroon ng wet dreams. Hindi ko naman matanong si Junior ng diretsahan dahil nahihiya rin naman ako at wala talaga akong matandaan kung may nangyayari ba sa amin o baka panaginip lang ang lahat. Isang gabi muling nagkayayaan ng inuman sa boarding house. Sinadya ko talagang hindi magpakalasing para kumpirmahin ang hinala ko. Nang matapos ang inuman, nagpanggap akong lasing at hindi makalakad mag-isa. Kaya kusang loob si Junior na tulungan at alalayan ako papunta sa kwarto namin. Nang maihiga niya ako sa kama, nagpanggap akong tulog. Maya-maya, naramdaman kong may nagtatanggal ng shorts at boxers ko. Hindi ako gumalaw, pinilit kong manatiling parang tulog. Ramdam ko ang malamig niyang palad na dahan-dahang dumampi sa hita ko. Tapos, bigla kong naramdaman ang mainit na hininga niya sa may puson ko. Unti-unti siyang bumaba at bago ko pa mapigilang bumuntong hininga, bigla niyang isinubo ang alaga ko. Tito J, hindi ko alam ang mararamdaman ko. Halo ang kaba, libog at sarap. Nakapikit lang ako habang ginagawa niya yon hanggang sa hindi na ako nakapagpigil at tuluyan na akong nadala sa ginagawa niya at napaungol. At nang makita niyang gising ako, bigla siyang natigilan at biglang aalis sana. Pero pinigilan ko siya at sinabing ituloy niya. At tuluyan na kaming nadala ng aming matinding pagnanasa hanggang sa parehas kaming makontento. At doon nagsimula ang aming lihim na relasyon. Noong mga panahong iyon para kaming bagong kasal. Halos araw-araw may nangyayari sa amin at minsan sa sobrang pagnanasa namin sa isa't isa, nakakalimang beses kami sa isang araw. At wala kaming pinipiling lugar, minsan isinasama ko siya sa school sa trabaho. Pero ang pinaka hindi ko makakalimutang lugar ay sa kuweba sa ilalim ng tulay. Sa loob ng 1 taon at 7 buwan, masasabi ko, Tito J, nahulog na ako sa kanya. Mahal na mahal ko na siya. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya, ibinigay ko ang lahat, pera, oras at kahit ang sarili ko. Ipinaglaban ko siya sa magulang ko, sa mga kamag-anak ko. At wala na akong pakialam kung anuman ang sabihin ng iba tungkol sa relasyon naming dalawa ni Junior. Ang importante lang sa akin, noong mga sandaling iyon, ay masaya kaming kapiling ang isa't isa. Akala ko siya na makakasama ko habang buhay, Tito J. Pero sa buhay ng tao, hindi talaga nawawala ang pagsubok. Dumating sa punto na kailangan na naming maghiwalay. Masakit para sa akin na makipaghiwalay, pero wala na akong magagawa. Iyon ang gusto niya. Pumunta siya ng Maynila para makipagsapalaran at tuparin ang kanyang mga pangarap. Gusto ko siyang pigilan, pero ayoko naman akong maging hadlang sa pangarap niya. Kaya kahit sobrang sakit, pinilit kong magpakatatag at ipagpatuloy ang buhay ko na wala siya sa tabi ko. Sa mga panahong wala kaming komunikasyon, Tito J, para akong nabuhay sa mundong walang kulay. Gumising, magtrabaho, umuwi, matulog, paulit-ulit araw-araw na para bang robot na lang ako. Pinilit kong i-focus ang sarili ko sa trabaho para kahit papaano ay matakpan ang kirot sa dibdib ko. Pero may mga sandali na nakatulala lang ako habang nakatitig sa cellphone ko. Umaasang bigla siyang magparamdam. Pero sa kabila ng lahat, wala akong natanggap ni isang mensahe mula sa kanya. Kaya imbes na malunod sa alaala niya, nilunod ko na lang ang sarili ko sa trabaho. Gabi-gabi pag uwi ko, naroon pa rin ang bigat, yung lungkot na hindi ko mailarawan. Kasi kahit sobrang pagod na ako sa buong araw, hindi pa rin ako makatulog agad. Iniisip ko kung kamusta na siya
kung iniisip pa ba niya ako o kung tuluyan na ba niya akong kinalimutan. Pero kahit ganon, pinilit kong bumangon araw-araw. Dalangin ko lang noon ay sana, balang araw, makalimot din ako. Hindi naging madali, Tito J. Pero yun lang ang tanging paraan para hindi ako tuluyang lamunin ng sakit ng pagkawala niya. Do you want to know what happened next? Comment part 3 and don't forget to like, follow and share for more stories like this.